Mahalaga na alam mo bakit kailangan ng insurance. Dahil maraming tao, hindi sila kumukuha dahil hindi sila aware na ito ay kailangan nila. Number one, nagkakasakit ang isang tao, na aksidente, may mga biglaang gastusin, may pamilyang umaasa sa iyo. Ang tanong, kapag ito ba ay nangyari sa iyo, handa ka ba kapag ito ay dumating? That's why, very important, mayroong insurance ang isang tao. Ngayon, kapag mahal mo talaga ang pamilya mo, siguraduhin na mayroon kang sapat na life insurance or protection. Para naman malaman mo magkano ba ang insurance na kukunin. Dapat ito yung basic na guide mo, itong income replacement formula. Para lang malaman mo magkano yung coverage. 1 million coverage ba? Enough na? Or baka kulang pa? Para magkaroon ka ng idea, so syempre, kung ikaw ay kumikita ng 20,000 per month, annual income mo times 10, so ang sagot doon, dapat yun yung coverage ng iyong kukunin. So again, kung ikaw ay may basic na monthly income 20,000 per month, so times 12, 240,000 ang iyong annual income times 10, so dapat ang kukunin mo na insurance coverage ay 2.4 million. Kasi nga, income replacement. So kung kumikita ka ng 20,000, kung bigla kang nawala, merong 2.4 million na matatanggap ang iyong pamilya, so napalitan, 'di ba, yung kinikita mo doon sa insurance coverage na maaring makuha ng mahal mo sa buhay. At para mas magiging comprehensive yung iyong coverage, pwede mo din gamitin itong tinatawag nating DIME method. Ilista mo yung mga responsibilities mo. Halimbawa, meron kang utang na 200,000, ilista mo yan. Ang income replacement mo, 2.4 million. Ang mortgage mo, halimbawa, nagbabayad ka pa ng mortgage sa iyong bahay, di ba? Ang balance ay nasa 600,000, for example, or meron kang hinuhulugan pa na sasakyan, ilista mo din yon. At meron kang isang anak, for example, ang budget mo sa isang anak mo is 700,000 para sa kanyang pag-aaral, di ba? So, ibig sabihin, meron kang 3.9 million na total responsibility. So, meaning, ang kukunin mong insurance coverage ay 3.9 million kasi ito yung total na responsibilidad na maiiwan mo. So ito din yung papalit doon sa responsibilidad. Ibig sabihin, yung coverage or protection or insurance money talagang swak doon sa naiwanan mong responsibility. Ngayon, saan ka naman or paano mo malalaman na magandang insurance ang makukuha mo? So ito po yung 4 cornerstone of a good life insurance product. So una, meron dapat yung growth. Ibig sabihin, higher rate of return through PDF. So ibig sabihin, meron itong interest or pwede dong lumago yung pera mo through doon sa premium deposit fund. Of course, safety, hindi magne-negative yung PDF mo. At syempre, tax advantage, death benefit and PDF, and low-cost protection, unbundled. So, ibig sabihin, term life insurance. Sa kapag ka ikaw kumuha ng term life insurance, ibig sabihin, alam mo exactly ay magkano napupunta sa iyong premium, at syempre magkano yung napunta doon sa PDF na mag-earn ng interest. So, introducing po itong ating most 3.0 or most 18 na kung saan ito po ay isang unbundled term life insurance with PDF or Premium Deposit Fund. Ito po yung product ng Manila Bankers Assurance, isa sa mga kapartner company natin dito sa IMG. Ito po yung life insurance product or sila yung nagkikater ng ating life insurance product needs. And of course, kapag ikaw ay nag-term life insurance or talagang alam mo paano ka makatipid sa iyong life insurance product, dahil ginagamit or sinusundan mo yung ating strategy na BTID or buy term, invest the difference. Ang kagandahan with most 18, meron siyang PDF na yung PDF na yon pwede mong magamit for your retirement, pension, or education and other future expenses. Para mas maintindihan po natin, ito yung example. Halimbawa, ikaw, 30 years old ka, kumuha ka ng 1 million na coverage,
Ang kagandahan nga, mura yung premium kasi tingnan mo naman, nasa 7,000 plus lang, annual premium na yan. Compare mo to other life insurance company. More or less, nasa 40,000 or 50,000 na yan. Yung iba nga, meron ako nakausap. Talaga, ang edad niya ay nasa 47 years old. Kumuha siya ng 1M na coverage. Nagbabayad siya ng 21,000 per month. Diba? Kaya nung nagpa-compute nga siya, nasa 19,000 lang annually yung kanyang most 18. But again, for the sake of illustration, ito ay 1 million coverage lang, 7,000 plus ang annual premium, pero para sa iyong sariling insurance need, of course, di ba, pwede mong sundan talaga yung income replacement or yung dime method para more than enough yung coverage mo. So ngayon, ang taong ito, 32 years old siya na nag-start, meron siyang budget pa nga na 44,000 para sa pagkuha niya ng life insurance, pero pinili niya itong most 18, so 7,000 plus lang yung kanyang annual premium, so nakatipid siya. So yung excess nasa 30 plus thousand, napunta doon sa PDF or sa premium deposit fund. Itong PDF, ito yung mag-earn ng interest. Ang kagandahan lang with PDF dito, guaranteed na hindi magne-negative. Hindi katulad sa mutual funds or stock market na pwedeng mag-negative, di ba? Negative 50, negative 70. Ito, ang pinakamababa na pwedeng kitain kung halimbawa ang ating economy ay down, katumbas po ng rate ng top 3 commercial bank dito sa Pilipinas, di ba? So, ito po yung ginagawa niyang contribution, and then talagang 18 years, bayad siya. Ang kagandahan with most 18, you can contribute, di ba, doon sa PDF, and then yung PDF, yun yung nag-auto pay sa iyong premium. And then nakapag-withdraw pa siya, di ba? So kung knock on wood, may nangyaring masama, may makukuha na 1M ang kanyang beneficiary plus yung earnings ng kanyang PDF. So syempre, ako, meron din, di ba? Hindi naman tayo pwedeng magturo dito na wala tayo, kaya ako nasasabi na maganda talaga to dahil ako mismo meron. So I have my own policy with most 18, and of course, ito yung ginagawa kong savings dyan. So minsan malaki, minsan maliit. As low as 1,000 pesos pwede mong idagdag sa iyong PDF, di ba? So, ito po yung premium, and then ito yung interest na na-earn ko, di ba? So, yan po ang value, no? So, talagang nagsimula din naman yan nung maliit, di ba? So, naghulog-hulog lang talaga tayo dyan. So, yan po ang kagandahan kapag meron tayong disiplina. Ngayon, kailan ba dapat kumuha ng insurance? Kapag may sakit ka na, ay may huli na yon, di ba? Kapag gipit na, mahirap na, di ba? Kapag matanda na, naku, hindi na pwede. Kapag may emergency, too late. So, habang bata pa, habang may income pa, habang may choice ka, ay dapat unahin or kailangan kumuha na ng insurance. Ang insurance kasi is cheaper when you are healthy and young, di ba? Protection is best when you don't need it yet. Hindi ka talaga pwedeng kumuha ng insurance or healthcare kapag halimbawa tayo po ay may sakit na or talagang nandun na, hindi na pwede, diba? So that's why ito isa sa mga bagay na kailangan nating gawin habang pwede pa, maaga pa, healthy pa at bata pa. So kung nais mong mag-umpisa dito sa ating most 18 with PDF or most GRP para sa mga nasa abroad, just let me know. Mag-message ka lang sa akin, sa aking Facebook page, yung may blue badge, or mag-email ka directly sa akin sa gisal@gmail.com. Again, very important na meron kang life protection, especially kung may mahal ka sa buhay. So yun lang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.